Good afternoon. Bakit afternoon na naman? Kapag kasi afternoon eh. So, good morning mga karanjo. Dito po tayo sa pinapabalatan na mais. So, ayun, nakakuha pa tayo isang mais na sayang naman. Kaya natin doon sa mga nakatambak. So, dito lang po yun mga sabi nila, kulang-kulang 2 hektarya daw to. So, dito medyo hindi pa siya kita kasi madaming grabe yung damo. So, try natin doon. Ride tayo doon sa may parte doon para makita natin kung gaano kadami na yung sako. Pero sayang din to, dadalhin pa natin to. Bilisan natin to. Ay, isang piraso. Makadagdag pa yun ng ilang gramo. Oh, ayan guys, punta tayo doon sa mga nakatambak na sako. Siguro kulang-kulang mga 150 na higit na sako yung pala nila yung mag-seller ng mais. So yan guys, pansin nyo, yan yung tatanggal ng magdatalop nito mga mais na to. So tatanggalin niya, matitira yung tinatawag na ito sa Bicol pagupok ang tawag yung gitna. So tanggal yung mais na yan. Mamaya makita natin yan. So yan na po yung mga nakatambak na sako ng mais. So more or less mga 150 to 160 yan dito sa area na to. So ayan guys, sana yung natin yung kalamayansiyan natin kung tingnan nangyari. Kaso wala mahina yung doon, mahina yung daga doon, mahina yung lupa. So dito, ito po yung ating baon ngayon, JN125. Tinding workhorse yan kahit saan. Ayan guys, medyo maingay doon sa kabila kaya isip po tayo. So ngayon, kasi nga sila ng mais sa seller. So tatanggalin yung mais sa ay, nakita niyo naman kanina mo. Medyo maingay na po kaya hindi ma-serving na siya. Sabi na po tayo sa ito. Good morning mga karadyo.
Ayun guys, yung pinasalang nating mais na kahapon pa po yan, tuyo na siya. Tapos yung sako na lang, wala na pong ano to, wala na pong bagay ito. Kaya kung hindi po palang bagay, pero sabi kayo po wala na rin. May baga pa palang, may baga pang kuwanti pero hindi na po siya, hindi na po siya sumasa, hindi na po siya nag-flame doon po na po. Ayan, so isang dang 104 na sako yan na hindi pa tuyo, pero hindi natin alam kung ilang sako siya pagka natuyo na, mga 80 or 85 mga gano'n. Sa mga price lang naman. So titignan natin mamaya kung ilan yung paano natin mapusako. Okay guys, balikan tayo sa bangko tayo ng tao para magpasama na po tayo. So ayan guys, nagpaano po tayo dito, nagpa-dryer tayo ng mais. Kaya ba? So dun po tayo sa kabila na nakapatuyo na. Kasi po yan nag-ano. Ito na unang salang na ngayon. Tapos hinahalo niya na. Tagalog daw kuya para maintindihan. Ay po. Taga. So dito guys, isang daang sako ng yung 3 sandok ng mais. Yung mga sandok na wala mapakita eh. Kasi parang ganyan. Malaki. Pero pagka natuyo na, siyempre malalaki na yung sako ng ganyan nakalaki. So nag-range ng pag kuya ngayon, nag-range siya ng ilang kilo ang sarong sako na? Ang isang sako? Pagka-alang na? Pagtuyo na? Oo. Nagsi-70 ang sarong sako? 70 siguro. 70? Oo. Depende sa Depende sa pagkasako. Pagkasako. Oo. Pero itong mga blue, 70 na yan. Itong ganito. Depende gaya makakapang lagyan na yan, Ayan, sa kabilang dryer. Oo, makakapang lagyan na. Oo, madam. Ano ba yung puno talaga? Ito, medyo puno to. Ito, oo. Yun, medyo to. Depende lang pagkasako. Kagandahan nito, pagka dryer ka na, hindi ka na magbibilad-bilad sa kalsada. Mas madali ka sa dryer kaysa bilad sa araw. Isang maghapon mo lang, ano ka na? Baka maghapon din patuyo. O sa dryer, ngayon na alas 3 tapos na to. Sa maghapon tuyo dito sa kalsada, kinabukasan, wala pa. Pag kwartang linaw na. So, ganyan guys ang paghalo dito. Pala-pala. Pala. Pero naghahalo yan pagka wala nang apoy doon. Wala nang apoy dyan. Siyempre, matutusta ka dito pag may apoy pa. Meron na apoy. Pag kayo dito, pag may putal ka ng mga 10, kasya pa. Baba, putal ka na 10, 110. Kasya pa naman dito. Pwede pa. Hanggang ilan ang putal? Ang pwede, 100. 100 talaga. Oo, 100. Pag lumampas ka sa 100, magbabayad ka sa operator. Depende sa'yo kung magkabigay mo. Pero pag ganyan putal mo lang 4, mga gano'n. Ay, okay lang yan. Okay lang yan. Wag lang yung mga 20. 20 yan, 30. Medyo na yun, mahirap na yun. Eh, syempre, mas apaw na Apaw na yan dyan. Oo. Kaso dun guys, dun sa mga yun, may mga cobra na daw dun. Ayan, ito na yung pala. In English pa na ito. Nakita ko na English. Corn kernel. Tapos yung gitna, corn cob. So yung corn cob, yung pinanluluto nila dito. Mayroon ng anaconda. Hindi mo okay lang kung anaconda. Lang yun eh. Pero kung mga mga cobra yun, mahirap. Saan ba yun? So ito yun. Ito yung mga pinanggagatan nila. So corn cob ang tawag sa English. Tapos yung pinapaluto natin yung corn kernel.
So, dito yun. Kanina may video ako nun dito. Ito may apoy pa nga ito. So, dito yung sinasalang. Init pa. So, ito yung motor nila. Ganda yung motor eh. May ano ba eh. May ilaw pa. Parang motorsiklo eh. Yamasaki. Maayos pa pag Tapos ayan, may blower lang pala ito para pumasok yung init sa ano, sa loob niya. Tapos mamaya, papakilo na tayo dito sa kiluhan mo. So pag nakilo na yun, isa-isa yun yung 100. O yung ano natin, 104, naging 78 na lang daw. Yung sako kasi medyo ano na yun, medyo puno na. Tapos siksik na yun. So isipin mo na halos 26 yung ano, yung ano to, sumiksik dun sa ano, sa sako. 26 yun na, wala kasi siksik na. Tapos ito yun.